Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1122, God of great mercy, who deigned to send us your only begotten Son as the greatest proof of your fathomless love and mercy, you do not reject sinners, but in your boundless mercy you have opened for them also your treasures, treasures from which they can draw abundantly, not only justification but also the sanctity that a soul can attain. Father of great mercy, I desire that all hearts turn with confidence to your infinite mercy. No one will be justified before you if he is not accompanied by your unfathomable mercy. When you reveal the mystery of your mercy to us, there will not be enough of eternity to properly thank you for it. Diyos ng dakilang awa na naghahangad na ipadala sa amin ang iyong bugtong na anak bilang pinakadakilang patunay ng iyong hindi maarok na pag-ibig at awa. Hindi mo itinatakwil ang mga makasalanan. Ngunit sa iyong walang hanggang awa ay binuksan mo rin para sa kanila ang iyong mga yaman. Mga kayamanang maaari nilang kunin ng sagana. Hindi lamang pagbibigay katarungan, kundi pati na rin ang lahat ng kabanalan na maaaring matamo ng isang kaluluwa. Ama ng dakilang awa, ninanais ko na ang lahat ng mga puso ay bumaling ng may pagtitiwala sa iyong walang hanggang katapusang awa. Walang sino man ang mabibigyang katwiran sa harap mo kung hindi siya maaalalayan ng iyong hindi maarok na awa. Kapag inihayag mo sa amin ang misteryo ng iyong awa, hindi magiging sapat ang kawalang hanggan upang mabuti kang pasalamatan para dito. Unang sinabi dito ay kung ano ang manifestasyon ng awa ng Diyos, at ito ay walang iba kundi ang pagbibigay sa atin, pagkakaloob sa atin ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ikalawa, walang sino mang makasalanan ang kanyang tatanggihan, walang kasalanan na kanyang itatakwil. Ang tao nagtatakwil pa ng anak, ng magulang, kaibigan, iniiwanan. Subalit ang Panginoong Diyos, kailanman hindi niya maaring itakwil ang kahit isang anak niya. Sa Bagong Testament, makikita natin doon yung hindi niya iniwan nung nawala ang isang tupa. One lost sheep, iiwanan niya yung 99 para sa isa. But it does not mean that he would completely leave the 99, only that he would temporarily forget them to look for the one who is missing para ibalik dun sa 99 at maging 100 sila uli. Ganon din dun sa barya, the parable of the lost coin, the parable of the lost sheep. No? Yan yung mga parables of mercy. Now, sabi nga, walang ire-reject. Even if you are the most hardened sinner, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat matakot sa Diyos sapagkat kaya niyang ibigay ang awa. I remember my lola kasi hindi na siya nakakasimba. Hindi siya nakakasimba talaga. But she was abundantly blessed by the Lord. Kaya lang, nung nanghihina na siya, ganyan. Nahihiya na siya sumimba. Ganon din yung nanay ko. Palasimba din siya. Kaya lang, nung di na siya nakakalakad, hindi na siya, nahihiya na siya, hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ayaw niyang makikita siya ng mga tao na pipilay-pilay na maawa sa kanya. The truth is, kahit ano pa ang defect natin, kahit ano pa ang kasalanan natin, hindi tayo maaaring itakwil ng Diyos, hindi tayo maaaring pabayaan. Kapag lumalapit tayo sa Kanya,
kahit na ang pakiramdam natin hindi niya tayo pinakikinggan, but palagi siyang nasa tabi natin, hindi tayo iniiwan. Ang kulang lang sa atin ay pananalig or trust. Kaya kahit na itakwil natin ang Diyos, kahit kalimutan ng Diyos, natin ang Diyos, hindi niya tayo kakalimutan. Hanggang sa huli, gawa siya ng paraan upang maibalik tayo sa Kanya. Kasi pag-aari niya tayo galing tayo sa Kanya. At dahil galing tayo sa Kanya, hindi niya hayaan na mawala tayo sa Kanya. Unang-una, hindi tayo Diyos na katulad niya, na maraming kapangyarihan, very much evolved, no? Kaya-kayang labanan ng lahat ng tukso. Hindi tayo ganun eh. Parang tayo ay nilikhang marupok sapagkat pinili natin maging marupok. Ngayon, dahil ganun ang antas natin, parang ganito, mayroong mga advance sa atin, no? Halimbawa, may professor sa atin. Meron namang elementary pa lang. So, syempre, yung professor, advanced yan eh. Kaya niyang isolve ang mas mahihirap na mga problems. Pero yung elementary pa lang, syempre, batang-bata pa lang yan. Kaya yung mga teachers are not leaving these souls or itong mga estudyante niya na alam niya na kailangan ng tulong niya. So, ganun din ang Diyos. Hindi niya tayo pwedeng pabayaan kasi alam niya na hindi tayo katulad niya at tayo ay nasa proseso upang maging banal, upang maging maliwanag katulad niya. So, God of mercy would always use all His power for us to be able to go back to Him. Makabalik tayo that at the end of our pilgrimage here on earth, makabalik tayo ng may pag-asa, makamit natin ang buhay na walang hanggan. So we can draw from that treasure, from that vessel of treasure that is coming out or that we can draw abundantly. Marami tayo maaring kuning yaman sa kabang yaman ng ating Panginoon. Kaya lang, hindi nga kasi natin alam, hindi natin nakikita. We are so much detached from God. Samantalang ang dapat tayong mag-detach ay yung dito sa mundo. Dito tayo dapat mas humiwalay. Sapagkat all the things here on earth are temporary, but God is permanent. All the treasures in heaven are permanent. All the treasures here on earth are temporary. It can cause us temporary pleasure, but not never-ending pleasure. Kung ang hahangarin natin ay ang kayamanan sa kabila, yun yung walang hanggan eh. Yun yung magbibigay sa atin ng kapayapaan at tunay na kasiyahan. And in that way, makakamta natin ang sanctity, no? Kasi it is made available to each and every person, each and every soul. Kaya lang nga, hindi kasi tayo nakaka-detach sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kaya nahihirapan tayong ma-attain o makamtan yung kabanalan. At ang isa sasabi pa ni Faustina, walang kasi lahat tayo makasalanan, di ba? Wala namang hindi. So, walang makararating sa ating Panginoon. No one will be justified. Ibig sabihin, kung ipagtatanggol ka sa isang korte, kailangan mo ng abogado. Diba? Ngayon, no one will be justified before the Lord kung hindi siya sasamahan ng kanyang walang hanggang awa. Ibig sabihin, this is the lawyer. Ito ang ating abogado. May ibinibigay na abogado sa atin, ang ating Panginoong Diyos, upang tayo ay makabalik sa Kanya, ma-justify o mawala ang lahat ng ating kasalanan. Kasi lahat naman ng kasalanan, lahat tayong una, makasalanan. Pangalawa, lahat ng kasalanan may kaparusahan. So if we are guilty, kailangan may magtanggol pa rin sa atin upang pagaanin ang ating kasalanan, ibigay sa atin ang sentensya na kinakailangan natin. Mapapatawad tayo pero kailangan pa rin nating bayaran. Parang ganon.
And in the process of litigation, we need a lawyer. No? Kailangan natin magtatanggol sa atin. At ito ay ang ating Panginoon din, nanuknukan ng kabanalan at ng walang hanggang awa. So yung kanyang awa na yun, yung magliligtas at magtatanggol sa atin mula sa lahat ng ating kasalanan. Kailangan kasi nating maipagtanggol at kailangan mawala yon. Otherwise, we can never go back to the Father. Hindi tayo makakabalik. So, kailangan yung mga kasalanan natin pagsisihan, pagdusahan, para makamta natin ang buhay na walang hanggan. That is the hope. Ito ang pag-asa na hinahangad natin. Naniniwala tayo sa Diyos sapagkat alam natin na may buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay totoo. This is real. Ang buhay sa mundo, ito ang hindi totoo sapagkat ito ay nagtatapos. The pilgrimage here on earth will end and we will have to continue the pilgrimage at the other side. How ready are we when we take the path to the other side? Medyo yun kasi yung mahirap. Yun yung mahirap lakbayin sapagkat yun yung hindi pa natin alam kung paano lakbayin. Sapagkat buong buhay natin, naglalakbay lang tayo sa lupa. Subalit ating paglalakbay, tayo ay ginagabayan ng ating pagiging bulag. Hindi natin nakikita kung saan tayo patungo. Sapagkat mayroong lambong na tumatakip sa atin. And we need to lift that veil for us to see the road ahead. Kung hindi natin makikita ang daan, sa pamamagitan ng pagtatanggal ng dumi sa ating mga mata, hindi natin maaabot ang ating destinasyon ng matagumpay. Let us help one another in this journey. Magsabay-sabay tayo, mag-akayan tayo, magtulungan tayo. Kasama natin ang Diyos, of course, but dahil hindi naman tayo masyadong tune in sa ating Panginoon. Mayroong mga tao na ibinibigay sa atin sa lupa upang umalalay sa atin. Yun din yung awa ng Diyos. Yung mga tao na aalalay sa atin. Katulad ng mga kasama natin sa 3 a.m. Iba-iba tayo na ugali, iba't iba tayo ng pinagmulan. But we are helping one another to attain that sanctity. We are all manifestation of the unfathomable mercy of God. Lahat tayo. No, ang mukha natin, may mukha tayo ng walang kaawa ng Diyos na maaari nating gamitin para sa sabayan nating paglalakbay sa buhay na walang hanggan. Let us recognize one another that despite all our differences, sa kabila ng ating mga kahinaan, hindi natin makikita ang perpekto ang bawat isa, subalit ang bawat isa sa atin ay may kakanyahan, ay may katangian, ay may manifestasyon ng walang hanggang awa ng Diyos. And we can always take advantage of that mercy that has been given to us. Magawa sana natin ating papel bilang mga kapwa pilgrims, manlalakbay sa mundong ito patungo sa ating kabanalan.